Yung sakto nag-reply ka, pre. Kala ko di ka magre-reply. Ano, may nakalimutan kasi ako sa office. Papatulong lang kasi ako. May kukunin lang tayo doon. Habang nandun tayo, bili mo tayo pagkain. Gutom na rin ako eh. Para habang nandun tayo, kwentuhan lang tayo saglit bago tayo umalis. Food trip na rin. Okay, bili mo tayo pagkain. Siyempre, tara, kain muna tayo. Ayan. So, sarap dito sa office eh, no? May nakalimutan kasi ako dito, tara, kain muna tayo. Tapos yung pala, pre, may naalala ako pala. Kasi may nabasa ako kahapon sa Roman 6:23 sa Bible. Ito nga siya, oh. Pinrint ko na para madali nating madali ko siyang mapaliwanag sa iyo. Sabi sa Roman 6 chapter 6 verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus nating Panginoon. Tanong kita, pre, ako okay lang sa'yo. Okay lang naman kahit di mo alam kasi alam ko naman na bago lang sa'yo to eh. Pag tinanong kita, pre, sa salitang kabayaran, anong pumapasok sa isip mo? Ni, di ko alam eh. Hindi mo alam. Nagkautang ka na ba? Oo, nagkautang na ako. Ang utang ba, kailangan bang bayaran o hindi? Minsan siguro, minsan. Minsan, di ba? Pero kung sa realidad, kailangan natin bayaran. Bakit? Kasi halimbawa sa akin, pag nangutang ka sa akin, pre, tapos di mo binayaran, susunod, di ka na makakaulit. So, ibig sabihin ng kabayaran, ibig sabihin mga bayarin tulad ng Meralco bill. Pag dumating yan sa bahay nyo, pre, kailangan nyo bayaran yun kasi nagamit nyo yun eh. Ibig sabihin ng kabayaran, yung mga dapat nating bayaran. Meralco bill, kung wifi bill, kung meron kayong internet sa bahay. Ibig sabihin, pangalawa, pre, kasalanan. Yan. Pag narinig ko, pre, yung kasalanan, yung naisip mo. Ayan, sa akin, yung nagawa akong mali. Sigurado ka? Hindi eh. Hindi. Sige. Ang kasalanan, nagkasala ka na ba? Oo, Yung mga ilang beses na. dami na. Dami na, di mo na mabilang. Hindi ko na mabilang eh. So yung mga kasalanan, ito yung mga mali natin nagagawa araw-araw. Mga pagsisinungaling, mga hindi pagkasabi ng totoo, tapos meron tayong mga ginagawang mali, nanlalamang tayo ng tao. Pagdating sa basketball, kasalanan din yun na wala namang foul pero tumatawag ka ng foul. Yung mga ibig sabihin ng mga kasalanan. Sunod, pre, kamatayan. So, sulat dito. Sulat ko, kamatayan. Ano naisip mo naman pagdating sa kamatayan? Ayan, di ko alam yan. Ayoko niyan eh. Kamatayan di talaga ito madalas pinag-uusapan. Kaya kapag ka nasa lamay ka, yung mga tao doon, mga nagdadalamhati. Kasi mahirap to tanggapin pag dumating na yung kamatayan. Nakapunta ka na ba sa burol, sa mga lamay? Siyempre may nakaburol doon. Kahit anong gawin mong gulatin mo yun, sigawan mo, kurutin mo man yung nakahiga doon, wala na siyang magagawa, hindi na siya aaray, hindi na siya magre-react. Bakit? Kasi patay na siya. Ganun yung tsura natin. Pag namatay tayo, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, pag namatay tayo dito sa mundo, tapos na. Wala nang second chance, di mo na magagawa yung mga gusto mo pang gawin kasi patay ka na nga eh. So, meron kasing sinasabi sa Bible na dalawang kamatayan, ibig sabihin physical tsaka spiritual death. Pag spiritual death, ito yung wala tayong pagkilala sa Panginoon. Kaya kapag gumawa tayo ng kasalanan, parang normal lang sa atin. Parang mga maling gawain, tama para sa'yo. Lahat ng mga mali, nagiging tama sa Panginoon mo kasi wala kang pagkilala sa Diyos eh. Yung ibig sabihin ng patay ka spiritual. Wala kang ugnayan sa Panginoon. Physical death naman, physical na kamatayan. Mamamatay tayo literal. Ililibing tayo dito sa lupa. So yun. Ngayon pre, dito sa binasa ko kanina, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paano kaya kung hanggang dito lang, no? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, tapos tuldok na, wala nang kasunod. Tapos bukas gagawin tong batas ng presidente natin. Tingin mo ba may matitira sa atin kahit isa na nabubuhay sa mundo na kahit isang tao na mabubuhay ng walang kasalanan? Bawa bukas, lahat naman magsisinungaling. Lahat ng mga lahat ng mga magnanakaw, lahat ng mga ngupit, lahat ng mga gagawa ng mali, lahat ng mga mahuhuli.
na lumalabag sa batas. Rekta patay na, wala nang kulong-kulong. Tingnan mo, may matitira pa kayang tao. Di ko alam eh. Siguro meron pero ilan lang ganun. Baka matira lang dito sa atin, insekto na lang. Kasi lahat tayo nagkakamali. Sa isip pa lang, may mga nagagawa tayong mali. So ngayon, may nakasulat dito. May salitang ngunit. Yan. Pag nabasa mo yung ngunit, ano pumapasok sa isip? Ngunit, siguro kasunod may kasunod pa. Yun, tama. Kasi dito, ngunit, pag sinabing ngunit, may kasunod pa, may pag-asa pa, may karugtong pa. Kung di mo nagawa kahapon, pwede mong gawin ngayon. Yung ibig sabihin ng ngunit, sulat ko dito ngunit. Yan. Yung salitang kaloob pre, o kaya regalo, yan. May natanggap ka na bang regalo? Tanda mo pa kung kailan yun at ano yung mga natanggap mong regalo. Pag buwan lang nung December, nakatanggap ako. Halimbawa ako, may bibigay ako sa yung regalo. Ito. O regalo ko sa iyo to, Jay, cellphone, iPhone, fully paid. Yan. Regalo ko na yan sa iyo. Tapos, pag medyo nakaluwag-luwag ka, bayaran mo na lang ako paunti-unti. Meron ka na dyan, ha? Basta to regalo ko sa iyo to. Tapos, pag nakaluwag-luwag ka na, saka mo na ako bayaran. Regalo pa ba yun? Hindi na. Bakit? Kasi may bayad na eh. May bayad na, tama. Ibig sabihin, pag isang bagay pinapabayaran sa'yo, hindi na yung regalo. Benta na yun, binibenta na sa'yo. So, yung ng regalo, wala kang gagawin. Tatanggapin mo lang siya. Pagkakilala mo naman sa Diyos, pre, anong pagkakilala mo sa Diyos? Sa Diyos? Di ko alam yan. So, sa Diyos, siya yung makapangyarihan sa lahat. Siya yung lumikha ng buong mundo. Ayun ba yan? Then last, buhay na walang hanggan. Anong pagkakaintindi mo sa buhay na walang hanggan? Buhay, parang yan pre. Walang kamatayan yung ganyan. Yan. Nakapaglaro ka na ba ng GTA nung bata ka pa? Diba? Meron dong cheat code na Hesoyam. Yung kahit binaril ka na, nahuli ka na, no? Kung ano ng mga ginawa sa'yo, buhay ka pa rin. Kasi nga Hesoyam, ibig sabihin na anlibuhay. So kung titingnan natin dito, yung buhay na walang hanggan, anlibuhay yan. No? Ngayon, punta tayo dito. Dito, kung natin, dalawang panig. Dalawang side. Dito, ikaw to ngayon, sad boy ka. Bakit? Kasi nandito ka ngayon. Nasa kabayaran ka, kasalanan, kamatayan. Pero pag dito naman sa kabilang side, kung kanina sad boy ka, dito magiging happy boy ka. Bakit? Kasi dito, may regalo ka galing sa Diyos na buhay na wala hanggan. Pag kumparahin natin dito, magbabayad ka. No? Magbabayad ka kasi under ka ng kasalanan eh. Tapos dito, wala kang gagawin, tatanggap ka lang ng regalo. Pangalawa, dito naman, kung manatili ka dito sa kasalanan, yung kasalanan, madodobling kasalanan, alam mo yung kasalanan, lalala siya. Ang kasalanan kapag lagi mo na siyang ginagawa, pwede mo ikapahamak yun. Kasi puro mali ito eh. Ibig sabihin, lahat ng mga gagawin mo, araw-araw, puro mali. Pero dito naman sa kabila, may Diyos na handang gumabay sa'yo para di ka na magkamali. Maiwasan mo magkamali. Maiwasan mo magkasala. And then last, dito mamatay ka. No? Kasi bakit? May kasalanan kang dapat bayaran. Pero dito, mamatay man tayo, may nag-aabang sa atin ng buhay na walang hanggan. Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ayaw mo yata eh. Siyempre, gusto natin yan. Kahit ako, gusto ko magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, meron kang kailangang desisyon na gagawin. Okay? Kailangan mong tanggapin si Jesus. Yan, Jesus. Saan? Tatanggapin mo si Jesus sa puso mo. Yan. Bilang, Panginoon at tagapagligtas. Bakit dalawa? Pwede bang isa lang? Pwedeng tagapagligtas lang? Yan kasi, minsan kasi tayo, pagka nagkakaroon tayo ng problema, may sakit ka. Nagpipray ka lang kapag may sakit ka, nagiging ambulansya lang sa'yo yung Panginoon kasi nga gusto mo lang gumaling. Pero pag gumaling ka na, ikaw pa rin yung Panginoon ng buhay mo. Ikaw pa rin yung nasusunod sa buhay mo. So saan mo dinadala yung buhay mo? Dinadaan mo sa bisyo. Yung buhay mo, dinadaan mo sa pagtatrabaho. Dinadaan mo sa mga bagay na nakakasira sa'yo.
Pero pag nagka-problema ka na naman, tawag ka na naman sa Diyos. Kasi tagapagligtas lang pagkakilala mo sa Kanya. Pero kung Panginoon tagapagligtas mo siya, siya na yung tatanggapin mo ng Panginoon, siya na yung masusunod sa buhay mo. Sa Kanya mo na isusuko ang lahat ng desisyon mo sa buhay. And then, magsisi ka. Magsisi ka at isusuko mo yung buhay mo. May gagawin kang pagsisisi at pagsuko. Ano yung pagsisiyan mo? Pagsisiyan mo yung mga nagawa mong kasalanan. And then, isuko mo yung buhay mo saan? Sa Diyos. So, handa ka na bang tanggapin ng Panginoon? Sa puso Pwede ba mo? mamaya niya? Hindi, ngayon na kasi hindi natin alam, hindi natin masabi, baka busy ka na, baka bukas nasa Canada na ako. Hindi natin alam bukas busy ka na, baka di na tayo magkita. So ready ka na bang tanggapin yung Panginoon sa buhay mo? Sige. Kung ready ka na, mananalangin tayo. Yung prayer na sasabihin ko, ulitin mo lang, gagayahin mo lang. Okay, so pray tayo. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat. Marami pong salamat. Dahil nalaman ko po na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit maraming salamat po sa inyong libreng kaloob, O Diyos, na buhay na walang hanggan. Kaya tanggap kita, Panginoong Hesus, sa aking puso, bilang Panginoon, tagapagligtas. Ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo, Panginoon. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so pag-pray naman kita. Hindi mo na ito kailangan ulitin, ako na lang. Okay, let's pray. Panginoon, maraming po salamat sa araw na ito dahil tinanggap ka ni RJ sa kanyang buhay. Sa kanyang pagsisimula, Panginoon, ng pagbabago, tulungan niyo siya, Lord, na makaiwas sa mga bagay na makakahadlang sa kanyang paglakad na kasama kayo. Kaya kayo po ang sumama sa kanya sa lahat ng kanyang gagawin sa mga susunod na araw. Ito pa ang panalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so bago tayo umuwi ngayon, meron muna akong itatanong sa'yo. Okay, so nasa na si Jesus ngayon? Ano yan? Nasa puso ko na yan. Okay, so nasa puso mo na si Jesus ngayon. Siya na yung naghahari sa puso mo. So wala nang anumang hinanakit, wala nang galit, wala nang sama ng loob dyan. At ready ka na magpatawad ngayon dahil tinanggap mo na siya sa puso mo ngayon. So congrats nga pala, no? So thank you nga pala sa time mo. Ingat tayo pag uwi. God bless. Susunod na lang ulit. Salamat, yeah.